Bumababa ang presyo ng ilang bilihin sa palengke dahil na rin daw sa sunod-sunod na rollback. Maski raw ang inflation rate, posibleng bumaba kung magpapatuloy ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Balita ang atin ni Julius Segovia. Dalawang linggo na raw na mababa ang presyo ng baboy at manok. Halimbawa sa Kamuning Market sa Quezon City, halos 30 piso ang ibinaba ng 1 kilo ng yempo, 20 piso naman ang natapya sa kada kilo ng manok, pero matumal pa rin daw ang benta. Siguro, walang perang pambili mga tao, gano'n. Mahirap ang buhay. Hanggang 20 piso naman ang ibinaba sa kada kilo ng gulay. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City pa rin, ang okra at Baguio beans sa dating 60 pesos, 40 pesos na lang ngayon. 10 piso kada kilo naman ang ibinagsak sa presyo ng talong, sitaw at patatas. Gumanda na raw kasi ang lagay ng panahon at bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Si Aling Elizabeth, mahigit 1,000 piso raw ang budget sa gasolina kada araw. Makaangkat lang ng mga gulay mula sa norte. Kaya malaking bagay raw ang rollback ng mga oil company. Nakako-contribute din ng konti dahil kami, araw-araw kami bumibiyahe din. Ayon naman sa DTI, kung magtutuloy-tuloy ang bawas presyo, siguradong bababa ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Bumababa po ang transportation cost, bumababa po yung presyo ng bilihin. Pero di kumbinsido ang militanteng grupong Kilusang Mayo 1. Panawagan nila, ibalik sa 44 pesos per liter ang diesel para matiyang na bababa ang presyo ng mga bilihin. Ang rollback na ginagawa ng mga oil companies ay walang epekto sa presyo na mabili at serbisyo. Hiling namin dapat isang malaking bagsakan sa rollback. Kaya si Socio-Economic Planning Secretary Ralph Recto, hinimok ang mga oil company na magpatupad ng hanggang 5 pisong isang bagsakang bawas presyo. Pag daw kasi bumaba ang crudo sa local pump prices, posibleng bababa ang mataas na inflation rate ng bansa. Pero nauna nang sinabi ng mga oil company na malabo ang one-time big-time rollback. Lalo pat pabago-bago ang presyo ng crudo sa world market at humihina ang palitan ng piso. Julius Segovia, GMA News.